Grabe, sino ba namang hindi sisipagin kapag meron ka na namang mga bagong gamit sa bahay? O to sipag talaga yan. Tapos literal na nakapagtrabaho ka na, nakapaglinis ka pa. Kaya kung ako sa'yo, mag-vlog ka na. Pero syempre, bago nga yan, hi, hello, welcome to my vlog. Oo, be present tayo for today dahil meron lang naman ako mga bagong gamit sa bahay. Kaya naman ito, sinisipag na naman siya. O diba, sino ba namang hindi mapapa-thank you Lord sa ganitong trabaho? Dahil kita niyo naman kami mga mommy vlogger na sa bahay lang. Pero nakakatanggap ng mga ganitong gamit. At plus point na lang talaga yung kumikita ka. Kaya sa mga puro sana all pa rin dyan ako, simulan nyo na. Hala, hindi. Pero tama nga naman, wala tayong mapapala sa kakasana all lang. Kailangan din natin yung kilusan. Oo, mahirap talaga yan sa simula. Pero sino ba naman nag-umpisa ng successful na? Yung makatanggap ka nga lang ng mga ganitong gamit. Naku, sobra-sobra na yung pasasalamat. Dahil kung tutuusin, hindi ko naman afford yung mga yan. Oo, marami lang po akong gamit pero hindi pa ako mayaman. Pero sabi nga nila, habang wala pa yung mga bagay na gusto mo, magpasalamat ka na sa mga bagay na meron ka. Dahil ate, hindi lahat merong ganyan. Oo, ayan talaga yung agenda ko for tonight. Ang hikayatin kayong mag-iisa rin vlogger. Wala, hindi. Pero o siguro lahat naman tayo gustong pasukin yung ganitong trabaho. Pero ang totoo, hindi lahat kaya tong gawin. Dahil ang totoong puhunan sa ganitong trabaho, unang-una na dyan yung sipag, tiyaga, at ang pinaka-importante, ang pasensya. Dahil hindi naman agad-agad alam na natin yung mga bagay-bagay. Mukha lang siyang madali, pero nakakapagod din talaga. Lalo na sa kagaya kong full-time mom. Naku, pagsasabay-sabayin mo talaga yan sila. Kaya dapat din talaga buo yung loob mo kapag pinasok mo yung ganitong trabaho. Dahil kung hindi na ako, baka mabaliw-baliw ka dyan. Kagaya na lang nito, meron nga akong dumating na bagong cabinet. At dahil kasya pa naman siya dito sa bahay, talaga na maipagsisiksikan ko yan. So kailangan ko rin talagang ayusin yung mga damit namin. Nakita niyo naman, so far nakaka-stress dahil kada bukas ko nga ng cabinet, ako napakagulo. Akala mo laging may bagyo. Sa totoo lang, sobrang liit na lang din talaga ng space namin dito sa bahay. Kaya siguro last natanggap ko na rin yan ng cabinet. Pero kung merong mamimilit dyan, ako baka ipamigay na lang or ibenta. Kaya sa mga solid followers ko dyan, ako abang-abang kayo. Pero wag lang talaga akong gibitin. Mapapasa inyo yung mga cabinet na parating. Aba, syempre, kailangan ko rin mag-give back sa inyo. Dahil kung di rin naman dahil sa inyo, wala ako dito. Si OA, akala mo talaga paldong-paldo na sa buhay. Sa totoo lang, hindi ko naman pinangarap yung sobra-sobrang paldo. Yung makaraos lang kami araw-araw. Naku, okay na yan sa amin. Pero syempre, kung meron naman sa sobra, edi maganda. Pero sa ngayon kasi, ang sumasobra sa amin, puro mga bayari. Yung literal na bumabangon para sa mga due date. Pero alam ko naman na darating din yung time na lahat tayo makakaraos sa buhay. O diba, sa dami ko nang nasabi, malapit na akong matapos sa paglilinis ng bahay. Well, ganyan lang naman yung trabaho naming mga nanay araw-araw. Maging katulong sa bahay. Wala, hindi. Sa totoo lang, minsan na lang din talaga akong sibagin ng ganito, kaya nga nilubos-lubos ko na. Minsan kasi parang gusto ko lang i-feel yung buhay. Yung walang cellphone, walang camera. Pero ate, hindi naman tayo mabubuhay sa ganun lang. Kaya wala tayong choice kundi bumalik sa pagiging artista. Anyways, ayan, magtatanghali na nga rin yan. Kaya sabi ko sa ate-ate na siya na muna ang magsaing para matapos ko na rin tong ginagawa ko. Naisip ko kasing ayusin tong higaan namin dahil meron nga akong bagong gamit na gagawa ng video. At alam kong alam nyo na yon kung ano yon. Kaya hindi ko na ipapakita dito. Pero ayun na nga, nung gabi tinry talaga naming matulog dyan ng Papa J. Pero malundo siya. Pakiramdam kong magigising na lang kami na nasa ibaba na. So ang ending, tinupi din namin yan. At sa sahig na nga lang din kami natulog. O diba, literal na pinagod lang yung sarili.